Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, i-message nyo lang siya guys. Follow nyo rin ako sa sa aming Facebook at sa aming other channels. Sa aming Facebook, Madam P. At yung aming other channels, Earth Sign Philippines. Ayan, no? Kasi Virgo is an Earth sign. So, you might want to check it out. Meron din tayong mga reading doon. And, doon ako magla-live soon. By the way, medyo maingay sa aking background. Pagpasensyahan mo na lang. Hindi ko po makokontrol yung mga ingay, ano? Nasa public place ako ngayon. Pero may tago naman. I mean, medyo maingay lang talaga. Anyway, what do we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? You do have here the King of Cups and Empress. Okay, so nakikita natin to as you. Ito self-love ang nakukuha natin dito eh. Ang focus mo kasi ngayon with the King of Wands is might be career mo, business, whatever you have. And nakikita natin na nilalagay mo yung puso mo dito sa kung ano man yung ginagawa mo. Kasi yung iba sa inyo with the Five of Pentacles, pwedeng nakaka-experience ng mga struggle regarding finances, etc. And ito yung main focus mo ngayon, yung ayusin yung kung ano man yung mga bagay na maayos mo sa buhay mo. Okay, so yung person na nakakonect mo, sino to? Person na nakakonect mo, sino ito? The Ace of Cups is here. So, nakakita tayo ng person who is in love or may emotions tong taong ito sa'yo. Kaya lang with the Eight of Swords, nakikita natin yung pag-stuck ng person na to sa isang situation. And you do have here the Seven of Pentacles and the Four of Swords. So, nakikita natin walang actions mula dito sa person na to. This could be a person in the past. So, wala tayong nakikitang actions or walang flow na nangyayari sa connection ninyo. Well, actually, hindi naman ito fault ng person mo. Maaaring hindi lang siya nakakapag-take ng actions because, as you can see here with the Eight of Swords, ayan, no, talagang hindi siya eh. Kahit anong gawin niya, stuck siya sa isang situation. Pero nandun yung emotions or pagmamahal sa'yo ng person na ito. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Two of Swords is here. The Hierophant. King of Swords and the Four of Pentacles. Okay, bottom of the deck, meron tayo ditong Six of Swords. So ngayon, may mga decision kang ginagawa ngayon regarding sa mga natutunan mong lesson sa buhay mo. Ito hindi lang ito may kinalaman sa love, but pagdating sa career or sa sarili mo, ano ba yung mga dapat mong gawin para maayos yung sitwasyon mo. Parang alam mo na eh, kasi ngayon pwedeng naaral mo na through experience. So wala akong nakikitang emotion sa ngayon regarding sa person na ito in the past, but rather mas nakikita natin yung mga ginagawa mo ngayon sa sitwasyon mo para mas maayos or mas mapaigi ito. And then ito person na ito, ang emotions niya for you with the Four of Pentacles and the King of Swords. Nakita naman natin kanina sa Ace of Cups pa lang, no, that is full of emotions, that is love. Kaya lang with the King of Swords, kailangan niya kasi ngayon gamitin yung utak niya kaysa sa emosyon niya regarding sa sitwasyon ninyong dalawa. And with the Four of Pentacles, nakikita natin medyo ito something hidden, ito eh, nakatago. You know, Four of Pentacles is parang ano yan, kinikimkim. So, yung emotions or yung pagmamahal na nararamdaman niya sa'yo is talagang kinikimkim niya. Maybe dahil din sa kanyang sitwasyon and or sa ngayon wala siyang choice kundi gamitin ang utak niya. Okay? And pwedeng pinangangalagaan niya rin yung estado niya sa buhay.
in the near future for you. In the near future, you do have here the Knight of Cups, the Lovers, and the Devil is here. Okay, pasensya ka na, may dumaang malaking truck. The Sun, the High Priestess, at saka the 8 at the 9 of Wands. Bottom of the deck, you do have here the Emperor and the Star. So, unfortunately, yung iba sa inyo, lalo na kung may spiritual connection kayo sa person na kakonect nyo, sa ngayon nakikita natin na nanatili pa rin spiritual itong connection na ito. With the Lovers, I can see a relationship that is full of love. Yung iba sa inyo, kung may kakonect ka pang iba ngayon, nakikita natin yung relationship and love dito. But with the Devil, eto pwedeng ikaw to. Hindi ko masyado ipapakita. Ngayon ko lang na-realize meron palang picture na, you know, hindi okay kay YouTube. Anyway, nakikita natin dito yung parang pagiging masusunod, parang ganon. Someone is masusunod sa isang relationship na ito. So, this could be a relationship na isa sa inyo, either ikaw or yung person mo, ang masusunod sa relasyon na ito. But I can see there's love. And maaaring, hindi naman all the time is pangit yung pagiging masusunod. There are times lang na naman talaga na kung ano yung mas makakabuti, yun yung dapat gawin. So, may mga actions na susundin kung ano man yung sasabihin ng isa, whether it is you or your person, na mas makakabuti sa relationship, mas makakabuti para sa lahat. And then the person that you're dealing with, yung nakuha nating energy dito, medyo spiritual ito, and you do have here the Sun. Nakakita tayo dito ng clarity mula sa person na ito. And with the 9 of Wands, I can see mga struggle, problems na pwedeng pagdaanan niya sa hinaharap. But all I can say is that pagdating sa side mo, medyo maganda yung flow or nagiging kinakalabasan nito. Kasi nakita tayo dito ng partnership, relationship, at saka friendship, no? Na may mga masusunod. Pero yun naman kasi ang dapat talagang gawin. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.